nabanggit po ninyo na bahagi ng public-private partnership na dapat may maipatayo muna yung private sector. Pero nakita rin naman po natin doon sa NAIA na marami na rin po silang nabago, na-renovate. For example, nakapagpatayo na po sila doon ng food court, additional tambayan na wala naman po dati. So hindi po ba ito pasok doon po sa sinasabi ninyong SOP? Alam mo, Maricel, kung ikukumpara natin yung nakukolekta nila, no, dun sa may improvements sa yung mga gastos nila so far, sobrang disproportionate, no? Yung sinasabi kong food court, ang alam ko, ang gumastos naman ng pag-renovate ng mga food court, yung mga concessionaires. Sila naman yung gumastos doon, no? Yung building mismo na yan, building yan ng gobyerno natin. So bakit hindi lang lahat ng collectibles ay napupunta, nagtaas pa sila ng collectibles, no? Kahit na wala pa ni isang building na naipapatayo itong NNIC. Paano po ninyo nasabi na disproportionate, attorney? Baka may hawak po tayo na figures para lang po mas maunawaan namin na kung mangongolekta sila for example ng airport fees, paano natin to ibabangga doon sa kumbaga na ilabas na nila to improve the airport? Ganito na lang, yung data ng gobyerno sa air passengers na dumadaan sa NAIA natin, sa mga nakarang taon ay umabot ng more than 50 million. No? Ang passenger terminal fee sa mga international travelers ay 900 plus pesos. Sa domestic, tumaas ng almost 500 na yata. Sa domestic, 390 pesos po for domestic. 390 Oo. pesos, For yes. international, 950 pesos. 950 yung international, 350. No? Yung mga eroplano, bawat landing at departure nila dyan, meron silang binabayaran. No? Yung mga concessionaires, yung mga nag-handle ng mga baggage, yung lahat ng mga commercial establishments dyan, tumaas ang kanilang renta. Yung iba nga mas mataas pa kaysa sa renta sa mall, no? Renta sa mall. So talagang kung i-compute mo lahat yung mga yan, billion-billion yung kinikita ng NNIC. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.